Si Vincent at si Leila. Dalawang pusong punong-puno ng pangako. 2 taong naniniwalang sabay nilang aabutin ang tagumpay. Pero dumating ang pagkakataon. Isang alok mula sa ibang bansa. Isang oportunidad na hindi kayang tanggihan. Sandali lang to, sabi ni Leila. Para sa future natin. Naiwan si Vincent. Bitbit ang pangarap. Bitbit ang pangako. Sa umpisa, maayos ang lahat. Tawagan sa gabi. Mga plano. Mga konting tiis lang. Pero habang tumatagal, unti-unting nagbago ang tono ng mga tawag. Unti-unting nabawasan ang oras. Hanggang sa dumating ang araw na may bago ng pangalan na nababanggit si Leila. Isang lalaking kayang ibigay ang luho. Kayang ibigay ang buhay na marangya. Mga Reg Along hindi kailangang pag-ipunan. Mga lugar na hindi kailangang pangarapin lang. Habang si Vincent, nanatili, tahimik na nagtatrabaho. Walang yabang, walang reklamo. Habang si Leila ay unti-unting nasanay sa magarang buhay sa piling ng kanyang kinakasama, si Vincent naman ay nagsimulang magpundot. Nag-aral ng diskarte, nagtiis sa maliit na kita, nagsimula sa wala. Taon ang lumipas, sa sipag, sa tiyaga, at sa determinasyong patunayan ang sarili. Unti-unting umangat ang pangalan ni Vincent. Mula sa maliit na proyekto, naging kumpanya. Mula sa kumpanya, naging korporasyon. Hanggang sa hindi na lang siya basta empleyado. Siya na ang CEO. Samantala, si Leila ay patuloy sa marangyang buhay sa piling ng kanyang fiancé na si Adrian. Hanggang sa isang araw, umuwi siya ng Pilipinas. Hindi niya alam, ang lalaking iniwan niya noon. Hindi na ang lalaking kilala niya. Kumalat ang balita sa buong syudad. Uuwi na si Leila. At may engranding pagdiriwang para sa kanya. Isang gabi ng Carangyan. Isang eksklusibong pagtitipon sa pinakamagandang hotel sa lungsod. Puro negosyante, puro kilalang apelyido, lahat naka-formal, lahat elegante. Pinag-uusapan siya ng lahat. Napakaswerte ng fiancé niya. Ang ganda na ng buhay nila. Talagang ibang level na si Leila. Samantala, may isang lalaking nakatayo sa labas ng venue. Nakamotor, simpleng polo, walang bodyguard, walang engranding dating, si Vincent. Tahimik siyang tumingin sa engranding ilaw ng bulwagan. Ngumiti. Sa wakas, hindi niya alam na ang gabing ito ay hindi para sa pagbabalik ng nakaraan, kundi para sa pagsasara nito. Sa loob ng